to answer whether he or she is still fit to serve the country and should not just turn a deaf ear to such questions. Knowingly, there were insertions and even one having questionable competency to lead the country are considered unimpeachable offenses. Party List Representative Terry Ridon. Triple heresy niya po yun pong mga aligasyon noon pong pagtanggap ng Pangulo ng kickback mula sa supposedly kay Yusek Adrian Bersamin. Sabi dito sa Inquiry Report, ICC rules Duterte fit to stand trial. 500 victims cleared to participate. ICC names De La Rosa, Bongo as co-perpetrators in Duterte's drug war. Inquirer. The Office of the Prosecutor. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Philippine Daily Inquirer, credible news organization, Sara Duterte, government officials must answer if they are fit to serve. Naniwala kayo dito sa sinasabi ni Sara Duterte? Ano yung credibility niya to speak, moral ascendancy to speak on this? A high government official must always be ready, sabi niya, to answer whether he or she is still fit to serve the country and should not just turn a deaf ear to such question, sabi ni Sara Duterte. Na malinaw mga kababayan, patama niya to support the narrative na ang ating Pangulo bangag. Di ba malinaw po? So, pinapalabas niya yung ating Pangulo bangag unfit. So, ang ibig niyang sabihin, siya yung Vice Presidente, siya yung fit to replace the President. Gusto niyang kumbinsihin yung mga uto-uto niyang mga followers na dapat intensify yung efforts na dapat hindi na makatapos yung ating Pangulo na makaupo kasi unfit. Naniniwala kayo sa ganon? Ang malinaw pong unfit siya. Basahin ko sa inyo yung sinasabi niya dito. A high government official must always be ready to answer whether he or she is still fit to serve the country and should not just turn a deaf ear to such questions. Sabi po ni Sara Duterte, kahapon po, doon interview to sa Davao, speaking to reporters at a chance interview, Thursday pala, sa Davao City. Ano ngayon? Saturday or Thursday. Duterte distanced herself from questions about the recent junking by the House Committee on Justice of the impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr., her former political ally. She, however, acknowledged that signing the budget bill into law knowingly there were insertions and even one having questionable competency to lead the country are considered unimpeachable offenses. So hindi pa siya natutunawan doon siya, gusto niya kasing isustain yung propaganda ng kanyang mga kaalyado na yung pagbasura sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo hindi tama. May base kasi may lumitaw, di ba, na intriga mula sa minority, makabayan, na may text message daw between Bersamin, yung pamangkin, hindi si Lucas, yung pamangkin ni Bersamin, at saka yung ating Pangulo tungkol sa kickback, na alam yung kickback, yan ang pinapalitaw nila. Ang nagpapalitaw po si Erice, Congressman Erice, pagkatapos si Tinio. After ng ibasura yung impeachment complaints for lack of substance. Pero during the deliberation, discussion, may mali siya po, mga kababayan. Hindi man nila niresyon, so nabasura. Ang may hawak daw si Libiste. Nang tanongin si Leandro Libiste ng sabi, text, messages, ilalabas daw niya tamang oras. Plus na, propaganda paduda para pagdudahan, mga kababayan, yung pagbasura sa impeachment. Ang challenge ngayon sa kanila, mag-execute kayo ng affidavit. Ayaw man mag-execute ng affidavit para ma-examine. Halimbawa pa, mga kababayan, mag-execute sila. Useless na rin po kasi hindi na din yun magagamit na kapag desisyon na yung committee. If they want another impeachment, hindi na, barred na po. So sinisiraan nila yung desisyon ng committee, mga kababayan, to support di paninira nitong nasa minority. Ito umariba si Sara Duterte na mga
paduda na mga kwento. Ito na, nang-intriga na naman po siya. However, acknowledge that signing the budget bill into law knowingly, there were insertions in even one having questionable competency to lead the country are considered as impeachable offenses. These are nonsense, mga kababayan, na sinasabi niya. Unang-una, yung mga insertion, wala mang koneksyon sa ating Pangulo. In fact, na-discuss yun doon. Galit nga yung ating Pangulo dito sa mga sinasabing insertion. Kaya nga, binito niya yung 2025 budget. Maraming items doon yung binito niya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate, pero pilit nilang inuugnay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po, kung questions ng insertions, mga kaalyado niya yung sangkot, si Chis Escudero, may pirma doon sa BICAM sa insertion. Buti nga ngayon, kasama yon sa nirecommend. Sabit, mga kababayan, sa flood control scam. 3 senador na kanyang mga kaalyado, si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva. So, pilit nilang binabaliktad, mga kababayan, yung kwento. Yun ang hindi natin pwedeng hayaan na magkwento ng kasinungalingan. Kaya ito, dinidiscuss natin palagi. Pagkatapos, kini-question pa niya yung fitness ng isang opisyal. Malinaw siya yung unfit, mental health condition niya. Nagmamanifest, mga kababayan, ng kakaiba. Malinaw doon sa rinireply ko po. You imagine the head of the president na tanggalan mo ng ulo yung presidente, idamay mo pa yung mga nandun sa stage. That is a massacre, madaling sabi. Tapos, ikaw yung fit, yung Pangulo unfit. Yan ang pinapahiwatig niya. Kahit hindi niya i-mention, pinapatungkulan niya yung ating Pangulo because of the narrative na bangag na gumagamit yung ating Pangulo ng pinagbabawal na gamot. Wala kayong ebidensya. Ang may ebidensya at may admission, yung tatay mo na nagmamariwana, gumagamit ng fentanyl, na bawal nga ang fentanyl sa Amerika. O di ba? Ang ebidensya lumabas sa impeachment hearing sa Committee on Justice as presented ni yung party list, si anak ni Grace po, yun ang minention niya doon. May dokumento that the president nag-undergo sa drug test twice. Negative po sa cocaine. Ito niya yung dokumento. Mag-present kayo kasi ng ebidensya. Ang dokumento kasi ninyong pinipresent, yung video, hindi man nga ninyo i-present, kundi kwento lang. Yung video na pulburon, inadmissible. Unang-una, fake. Ang paulit-ulit ninyong pinapakalat, yung mga fake videos, deepfake, yung sex video, kung ano-ano lang para lasonin yung isipan ng mga tao. Pagkatapos, magsasalita kayo ng ganito na certain government officials dapat niya. Government officials must answer if they are fit to serve. Malinaw po na ang unfit to serve kayo. Hindi man nga kayo naglilingkod, naninira lang palagi araw-araw. Yun lang, hindi man nagtatrabaho pero mataas yung performance rating with zero performance. Maniwala ka sa mga survey. Yung hindi nagtatrabaho, may performance. Yung nagtatrabaho, zero performance, negative performance. Paano ka maniniwala sa ganyang uri ng survey? Malinaw na pambubudol, mga kababayan, sa mga mamamayang Pilipino. Lantara na pambubudol. Ang trato sa atin, mga mangmang, natatanggapin na lang ang ganyang uri ng survey na yung walang ginagawa, hindi nagtatrabaho, may performance. Yung subsob sa trabaho, negative 3. Panluloko, mga kababayan, the Vice President did not directly refer to any impeachment complaint, but a complaint filed by lawyer Andre De Jesus sought the removal of the President for alleged drug use. Hilig nila magparinig, mag-intriga, corruption, and even the enabling of kidnapping of former President Rodrigo Duterte to the custody of the International Criminal Court. Imagine, kasama doon sa articles of impeachment, ginawang kidnapper yung ating Pangulo. Enabler sa kidnapping. Ina-accuse nila yung ICC na kidnapper. Saan ka nakakita na kidnapper na nag-issue ng warrant of arrest? So ang pag-issue pala ng warrant of arrest, kidnapping na. Ganun nila, mga kababayan, binabago ang kahulugan ng mga pananalita. May warrant of arrest issued by an international court kasi pinaila ng kaso ng mga complainants, crimes against humanity. Nang mag-issue, pinadala sa Interpol kasi signatory tayo. We are under obligation sa Interpol na mag-cooperate
hindi sa ICC kundi sa Interpol. Magaling po ang mga, hindi na tayo member ng ICC, pero member tayo ng Interpol. Yun ang na-overlook nila. Pagkatapos iakusa mo yung ICC and the President for kidnapping. Saan ka nakakita? Sinerve na yung warrant of arrest. Ang tawag mo, kidnapping. Sinong maniniwala niyan? Kung hindi mga uto-uto lang mga kababayan. Sila naniniwala kasi mga uto-uto. Parang si Chis Escudero, forthwith ng kahit saang diksyonaryo mo tingnan ang forthwith, agad-agad, immediately, dinelay ng 6 months hanggang matigbak yung impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ganon katindi. Saan ka nakakitang forthwith? Hindi ba yung kahulugan? May sarili silang pagkaintindi. May sarili silang dictionary na ang bawat salita baliktad ang kahulugan. De Jesus also accused the President of benefiting from kickbacks from the budget insertion and non-existent flood control projects as well as violating the 1987 Constitution in betrayal of public trust from allowing former President Duterte to be arrested by the ICC. So ang gusto ninyo, pabayaan lang yung mga pagmamalabis. Kawawa naman yung mga. Sabi ko nga, mga kababayan, dapat thankful kayo na yun ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong. Bakit? Binibigyan ng due process yung dating Pangulo. Kasi kung ang mindset, yung utak ng ating Pangulo, parehas ng utak ni Digong, hindi na kailangan po ang due process. Kill na lang. Anyway, si Sara, nagbanta na ipapatay yung ating Pangulo. Hindi na kailangan ng banta, ipapatay na lang. Kaya lang, walang ganong utak ang ating Pangulo. Hindi pwede yung ganon. An eye for an eye, in a tooth for a tooth. Ayaw na ng ganon. Due process should be strictly observed. Alam mo nang mali, ba't tutularan mo pa? So may due process. Kasi kung pareha sila ng utak, ganon ang gagawin. Binanta ni Sara yung ating Pangulo, tapos si First Lady, si Martin, di mag-arkila na rin ng assassin yung ating Pangulo. Unahan na si Sara at buong pamilya. Di ba? Kaya yun gawin? Kaya. Presidente? Presidente. Pwede yung gawin ng Presidente. Kaya lang walang ganong mindset, utak, kriminal ang ating Pangulo. Kahit siya nilalait araw-araw, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Siya ang pinakang matinding dumadanas ng panlalait, never in history na ang isang leader nilait ng ganyan. Only the Marcos family, yung kanyang tatay, tapos siya, matinding panglalait po. Kung ano-anong ginagawa. Kung yung ating Pangulo, king ng isang bansa tulad sa ibang bansa, tapos na yan, yung mga lahat na ubos yan. Ibang bansa, to disrespect a king or a leader, death penalty. Talagang firing squad ka. Pero tayo, hindi man, democracy tayo. At wala tayong ganyan. So, pasalamat dapat sila that the former president is given due process. Nakapagpili kayo ng the best lawyer. The best lawyer po si Kaufman. Hindi man yan pipiliin ng Duterte kung hindi yan best lawyer. Tama ba? Kaya nga hindi pinili nagbo-volunteer si Harry Roque, international lawyer daw siya. International lawyer man talaga. Pero walang tiwala si Sara. Malinaw po, walang tiwala kay Harry Roque. Kasi kung may tiwala kay Harry Roque si Sara, di kinuha siya as part of the team. Kinuha po si Kaufman. So si Kaufman, to the minds of the Dutertes, best lawyer siya. Kaya nga po, sa galing niya po, almost lahat ng pleadings ni reject. Ayun, sa kakadelay niya, nadagdagan pa yung mga witnesses. The Vice President said, she had not read the complaint against Mr. Marcos, but she has a few takes about one being fit to serve the country. Binibigyan ng diin. Dapat fit daw. Nagsalita yung fit. For me, as the Vice President, if there is a challenge to my fitness to serve, sabi niya kahapon, Thursday, I cannot say no to that, sabi po ni Sara, who is also facing an impeachment complaints at the House of Representatives. Hindi daw siya pwedeng mag-say ng no. Because I took an oath, and with that, I will preserve and defend the Constitution. How can you preserve and defend the Constitution, sabi po ni Sara? If you are not
in the right mind. Ang ini-emphasize niya mga kababayan talaga, yung ating Pangulo, bangag, hindi nasa tamang pag-iisip. So ikaw na yung nasa tamang pag-iisip. Yan ang tanong ko sa inyo. Sino sa dalawa ang may tamang pag-iisip? Yung ating Pangulo na never ninyong maringgan ng ganyang mga pananalita, o si Sara na ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo tanggalin? Yun ang fit. O ngayon, dito na tayo mga kababayan sa sabi ng Palasyo Malacanang. Palace questions SWS results showing BP Sara's I rating Marcos negative score. Balido yung pagtatanong, pagki-question ng Palasyo Malacanang. Kinisyon ito kahapon ni Jose Castro. Bakit naman na niya gano'n? That is unbelievable talaga mga kababayan. Tama si Jose Castro. Malacanang raised questions over the results of a recent social weather station showing Vice President Sara Duterte's high satisfaction rating and President Marcos Jr.'s negative score. According to report by Ivan Mayrina sa GMA, Duterte believed that her positive 28 satisfaction rating sa niya stemmed from the public's appreciation of what she has done for the country. So nakita ninyo, ang tanong natin sa SWS, kung yun ang sinasabi ng mga tao, dapat tinanong ninyo, mga taga-SWS, anong partikular na bagay ang ginawa ni Sara para sa bansa other than yung manira? Kung yung siguro tinanong ninyo na expert at talagang masigasig sa pagtrabaho para manira si Sara, ay talaga hindi lang positive 28 yung dapat na performance ratings ni Sara, kundi 1,000%. Malamang yon 1,000% yung rating sa performance ni Sara sa paninira. Pero yung pagtatrabaho, anong trinabaho? Magbigay nga kayo. Anong ginagawa ni Sara araw-araw? Sige nga, may nakita kayo other than yung tree planting tapos maglinis ng basura sa beach, pumunta doon sa mga patay. Ayun man lang ang ginagawa ni Sara. May iba pang ginawa. May nakita kayo. So yun, valid ang pagki-question ng Palasyo Malacanang sa survey ng SWS. So anong trabaho? Anong ginawa? Yan 28% satisfaction rating stem from the public's appreciation of what she has done for the country. Anong ginawa para sa bansa ni Sara? Other than yung sumama sa mga maisog rally, lumaya sa Pilipinas, papunta doon sa kanyang tatay, interview ng mga DDS vlogger doon, magpa-cute-cute at bumanat sa ating gobyerno. Di ba yun man lang ang ginagawa ni Sara? Yun ba isang trabaho na sumusweldo ng thousands of pesos mula sa taxes ng ating mga mamamayang Pilipino? Yun na yun. Duterte satisfaction ratings from the November 2025 survey was highest satisfaction rating given to a government official for the said survey. Imagine, mas mataas pa kay Soto, mas mataas pa kay Chief Justice Ismundo. Kung sino pa yung mga nagtatrabaho, sub-sub para maglingkod sa ating mga mamamayan, mababa yung ratings. Worse, yung ating Pangulo, araw-araw nakikita ninyo kahit nagkasakit na nga, ayaw paawat. Ngayon, ikot ng ikot kung saan-saan. Hindi lang yan ngayon. Ever since, yun ang ginagawa niya. Bumalik lang siya mga kababayan. At ang daming mga projects na ini-implement, big ticket projects. Just the other day, yung groundbreaking ng subway sa Maynila. Yung mga dams, mga kababayan sa Mindanao, dito sa hydroelectric power plant sa Laguna. Too busy. Nakikita namin Pagkatapos, yung performance ratings, negative 3, negative 5. Anong uri ng panluloko ginagawa nitong mga survey firms? Never believe them. Mga manluloko po sila. At malamang sa malamang, binabayaran lang ng mga sponsors nila. Kung sino yung sponsor nila, alams na. That just for money, mga kababayan. Pilit nilang nilalasod yung isipan ng mga tao, feeding people with lies. These are all lies, mga kababayan. Sigurado ako na lies. Bakit po? Kitang-kita natin, witness tayong lahat sa pagtatrabaho ng ating Pangulo para solusyonan yung mga problema natin. Si Sara, sige lang ang panira. Positive 28, ang performance ratings niya. Zero performance, may performance. Baka nag-survey po sa impyerno. Ang tinanong, mga demonyo. Kasi yung mga demonyo, hindi man yun nagsasabi ng totoo. Lahat kasinungalingan. Kasi ang ama ng mga demonyo, the father of lies, si Satan mismo. Baka yun ang tinanong, mga eudemons.
Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan at doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Sabi po ni Sara, yan daw yung ginagawa, as if may ginagawa siya. However, the palace questioned the source of the data. Legit po yung pag-question ni Yossi Castro. Kung saan data kinuha, baka sa mental hospital, sinurvey yung mga baliw. Kaya pagkita ninyo, SWS kung sino tinanong ninyo para ma-examine namin kung yan ba mga matitino o mga baliw o baka mga demonyo mula sa impyerno yung tinanong ninyo. Kung ang susunod mong katanungan ay saan nagmula ang rating na ito, hinahanap din po namin, sabi ni Yossi Castro kay yun sa reporter. Dahil kahit anong maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang nagtatrabaho at ang ilan nagbabakasyon lamang ay hindi maaring pasinungalingan ni Numan. Sige lang ang bakasyon po. Kitang-kita natin. O ngayon, sabi sa reaksyon niya, sabi ni Melchor Vergara, when it comes to burning clapbacks, the lunatic cant is no match to Yossi Castro. Basag na basag po, sinunog ni Yossi Castro. Nag-react si Jesus Falsis, Attorney Falsis, sabi niya, Yossi clear Castro's response to Sara Duterte's warning, there might be no more Philippines in 2028. Pwede mangyari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate, isang puppet ng China. Sabi ni Falsis, sunog si Sara, traidora. Ngayon, i-share ko na rin itong reaction ni Attorney Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Triple heresy niya po yun pong mga aligasyon noon pong pagtanggap ng Pangulo ng kickback mula sa supposedly kay Yusek Adrian Bersamin. Malinaw po. Hindi yan kakampi ng ating Pangulo, Bicol Saro. Hindi yan kakampi ng ating Pangulo. Kasama to sa mga militan ang alliance nila. Pero kahit si Bicol Saro, Party List Terry Ridon, representative, di siya naniniwala. Yung text na sinasabi, triple anyang hearsay. And sabi niya, tinawag ni Bicol Saro, Party List representative na triple hearsay ang umano'y palitan ng text message ni na President Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control scam. Sila lang naniniwala ng mga ganyang kasinungalingan kasi talagang nag-spread sila, papakalat sila ng kasinungalingan just to create controversy at pagdudahan po yung basura sa impeachment trial laban sa Pangulo para laging may issue sila na paninira. Dapat laging buhay yung paninira nilang korupsyon sa flood control na gusto nilang isabit mismo yung ating Pangulo, na mismo yung ating Pangulo ang tumatanggap ng kickback. Yan ang objective nila, mga kababayan. Gumagamit sila ng mga kasinungalingan. Ginagamit nila sa propaganda. Iginit ni Ridon na tanging si Bersamin lamang umano ang maaring makapagpatunay sa mga aligasyon. Hindi rin umano ito kinokompirma o tinatanggi ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste na umano'y may kopya ng mga mensahe. Unless Yosek Bersamin confirms the conversations, the files, it has no probative value. Walang probative value. Parang yung kwento ni Saldico, walang probative value. Lahat lang kwento. Yan ang sabi dito. It has no evidentiary value. Hindi pwedeng gamitin. Ito po ay essentially parang propaganda lang at sabi-sabi ng mga nagsasalita. Kita niyo. Malinaw. Ito yung fit na sinasabi natin. Sabi dito sa inquiry report, ICC rules Duterte fit to stand trial. 500 victims cleared to participate. The International Criminal Court has rejected an appeal by former President Rodrigo Duterte who sought to reverse a previous decision, declaring him fit to take part in pre-trial proceedings on his crime against humanity case. On the court's January decision that rejected an indefinite adjournment of the former president's case. Citing the court's long-established jurisprudence, the chamber recalled the exceptional character of the remedy of interlocutory appeals
saying that the following requirements anya must be met in order to leave to appeal to be granted. Ano yon? A decision must involve an issue that would significantly affect both the fair and expeditious conduct of the proceedings or the outcome of the trial. Pangalawa, in the view of the pre-trial chamber anya, an immediate resolution of the issue by the appeals chamber is warranted as it may materially advance the proceeding. The pre-trial chamber, sabi po dito, then noted that an appealable issue anya is an identifiable subject or topic requiring a decision for its resolution, not merely a question over which there is disagreement or conflicting opinion. Lagi po nasusupalpal si Kaufman. It must emanate anya from the relevant decision itself and cannot represent a hypothetical concern or abstract legal question. Sabi po sa naging desisyon to deny, di bale, basta't may 150 million. Kaya yung mga defenders nila, mga DDS, lalo na si Marlica doon, pati si Harry Roque, kasi lagi magkasama po, maglakwat sa ikot ng ikot po, moving si Harry Roque. Ang duda natin mga kababayan, kaya moving siya, lipat ng lipat, para hindi siya ma-detect. Siguro pag nag-stay sa isang lugar, para na siyang sinisilaban, baka niya inguso tayo ng mga nakakakita sa atin, tapos bigla siyang ma-arrest. Yan ginagawa ni Roque, wandering. He is wandering, just like the wandering Jew. Itong patunay na talagang manang-mana. Kulang. Ganon talaga ako. Sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Sabi ni Jesus Christ, magmura ka ng mumura. Utang finance. Kung mag-kidnap tayo ng taga-kuha, lagay natin, torture natin dito. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time. Payabangan naman yung kampanya. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Marami rin akong nanakaw po. Marami daw siyang natutunan. Yun ang mga natutunan po. Nagtaka pa kayo. Sabihin ninyo, paninira yun? Hindi. Nanira ako? Never. Natin itong kwento. But the chamber said it considered that the first proposed issue misrepresented the relevant findings made on January 26, 2026. Accordingly, the chamber finds that the first proposed issue does not constitute an appealable issue within the meaning of Article 82, 1D of the statute. Having found that the first criterion for granting leave to appeal in respect of the first proposed issue has not been fulfilled. Reject, denied. There is no need for the chamber to address the remainder of the applicable criteria. Sabi po sa naging decision to deny. Sa second proposed issue, sabi dito, the defense submitted that the chamber erred, nagkamali daw yung ICC in law, rejecting twice the request to hold a hearing to examine the members of the panel. They also argued that Duterte was entitled to a forensic hearing on the issue of fitness. Dapat may forensic hearing niya sa pagiging fit niya to stand trial. Anong hindi maging fit na to stand trial? Na fit nga to run for mayor. Kaya hindi talaga po maniwala yung chamber po. Tumakbo ka
for mayor. Tapos sasabihin ngayon, hindi fit for to stand trial. Fit nga na tumakbo, to stand pa. Indeed, the chamber addressed the issues regarding contradictions between the reports raised by defense at paragraphs 39, 44 of the January 26, 2026 decision, rejected them and explicitly found the conclusions of the panel to be reliable. Wala. Yung mga Duterte senators, para mas malakas, pumunta na doon si Robin, si Bato, si Bongo. Yeah. Doon, dapat full force kayo during the hearing. O scheduled hearing po. Para hindi matuloy yung presentation ng mga ebidensya. Diba? Lusobin ninyo yung ICC. Yun ang pinakamaganda dyan. Ako tingin ko magtatagumpay kayo pag ginawa ninyo yun. First in the history of the world. Talagang mapapatunayan ninyo na strong man si Digong. Na imagine kung mapalayas ninyo yung mga ICC judges, hindi matuloy kasi pinagkaisa ninyo, pinipul power ninyo doon. Click yan. Third proposed issue. The defense likewise submitted that the chamber erred in law by failing to articulate coherently its reasoning as to why it believed Duterte is fit to participate in the confirmation proceedings. Para hindi ito matuloy na. Kasi pag natuloy yung confirmation proceedings po, ay sabihin ko sa inyo, tuloy-tuloy na yan kasi si Digong po, aamin talaga po yon tulad ng pag-amin niya dito sa Quadcom. Oo niya, marami na. Marami. Si Ian, si Senador Bato, next squad yan. Siya si Mijal Diaz sa likod, mga kababayan, pati yung mga kasamang abogado, siya kay Digong. In particular, the defense argued that the chamber failed to demonstrate how or why the panel's findings displaced those preferred by the defense in that by adopting the panel's findings wholesale and without reasoned analysis, the chamber allowed the panel to replace its determining the issues of fitness. But the pre-trial chamber explained that once again, the defense misrepresented the January 26 decision, misrepresentation. As developed above, the chamber decided to consider solely the panel's conclusion to ensure the fairness of proceedings, which integrated the defense medical reports in their assessment in the context and contrary in the defense assertion. It was not necessary for the chamber to explain how or why the panel's findings displaced those preferred by the defense. Sabi po sa desisyon ng ICC o ngayon, more victims step forward ahead of Duterte's ICC hearing. Nadagdagan pa mga kababayan, 500 sabi dito sa balita ng Billionaire News. Idagdag ko na po para ubusin ko na to. The ICC has received hundreds of additional requests from individuals seeking recognition as victim in the crimes against humanity case against Digong. Sa document na dated February 9, the ICC registry said it transmitted to the pre-trial chamber a new batch of 227 application covering a total of 500 participants. So nakita ninyo, dumami. The submissions were made in compliance with an earlier order issued by the chamber on January 28, directing the registry's victims participation and reparation section to forward by February 9 all additional applications filed within the initial deadline. The latest filings came after the chamber granted on January 26 the participation status to 39 victims. 39 pala dati, allowing them to take part in the proceedings related to the case. Lalo itong ahaba. So malamang yung buhay ni Digong mga kababayan, maubo sa trial. Imagine, dumami. So dadami yung magsasalita. Kung mas maraming magsasalita, haba yung panahon. Ito yung latest po, Rimati na, breaking
Breaking news, basahin ko po sa inyo. ICC names De La Rosa, Bongo as co-perpetrators in Duterte's drug war. Inquirer. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court has named senators. Ang susunod na magtatago po si Bongo. Yan sabi ko sa inyo. Tama yung aking sinasabi. The sword of Damocles, sabay-sabay pong bibitawan siya. Yung sa impeachment ni Sara, tutuluyan na siya ngayon. Yung mga senador, mababawasan po ng Duterte senators. Ito na. Una, yung mga sangkot sa flood control scandal, uubusin niya. 3 senador, si Escudero, si Jinggoy, si Joel Villanueva, nababanggit pa may case build up para kay Mark Villar, di 4 na. Minus Bongo and Bato, 6. Ilan lang sila sa mga Duterte senators? 9 o 3 na lang natira. Si Robin, si Marcoleta, si Cayetano, 4 pala si Amy Marcos. Yun ang matitira na Duterte Senator. The rest, nakakulong, nagtatago, deliver sa ICC. Ito yung latest. No? Breaking news, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court has named Senators Bato de la Rosa, Bongo, and other personalities as co-perpetrators of the drug war campaign. Their names are included in the public ledger redacted version of the document containing charges dated February 13 kahapon lang, 2026. When it rains, it pours, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin. Pag umulan po, talaga, ang bagsak po, todo. Senators Ronald Bato de la Rosa, Christopher Lawrence Bongo, and other personalities have been identified by the ICC as former President Rodrigo Duterte's co-perpetrators in the alleged commission of crimes against humanity in connection with the drug war. So namomoro na po sila. Malamang sabay na silang huhulihin. Paglabas ng ako ang believe ko po, tinatago lang yung para sabay na. Pero may warrant of arrest na talaga para kay Bato de la Rosa. Kaya hindi na lumalabas si Bato. At kasama si Bongo ngayon. Dahil sa ating Pangulo. Walang impluensya po ang ating Pangulo, ang palasyo. Walang impluensya po dito sa ICC. Wala, as in wala. No head of state could influence the ICC judges. No. No, not one. That the ICC could be influenced by any leader of any country in the world, including superpowers like America and Russia. Si Putin nga, may kaso din yan. Their names were included in lesser redacted version, sabi dito, of the document containing charges submitted by the Office of the Prosecution dated February 13, 2026. At least between November 1, 2011 and March 16, 2019, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production through violent crimes, including murder. Common plan, the Office of the Prosecutor said. Tapos, the document identified the following as members of the common plan: Ronald Bato de la Rosa, Vicente Danao, kasama mga kababayan, Camilo Cascolan, Oscar Abayalde, yung mga sumunod mga kababayan nitong mga PNP chief ni Digong, Christopher Lawrence Bongo, Dante Gueran, Isidro La Peña, Italiano Aguirre, yung dating Justice Secretary, sangkot. Other members of the Philippine National Police and high-ranking government officials. During the mayoral period, Duterte, Bongo, and above-mentioned law enforcement officials used police from Davao City and non-police hitmen, together the DDS, to kill alleged criminals. The document for the read. Mula mismo to sa bibig ni Digong. Tinuro niya itong mga opisyal na to. DDS din yan, death squad,
The confirmation of charges against Duterte is scheduled on February 23, 2026. Sabi dito sa... Yan ang latest mga kababayan ngayon. So, ito na yung katapusan mga kababayan. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung lahat daw niyang chief of police doon sa Davao, lahat commander ng death squad. May I interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Trabaho daw ng police yung... Literally, hindi ako sabihin ng death squad. Because they were police directors handling the Yan tawang-tawa, oh. controlling crimes in the city. Yan, si Bato. Death squad yan. Lahat yan. Death squad. Death squad ko yan. Eh, ang daming public pronouncement niya, yung Davao City Mayor pa siya. Tapos yung presidente. Recorded public statements niya using mainstream at saka yung PTB, RTBM Malacanang, ordering the PNP to kill. Nagyayabang siya. So, maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.